So ayan mga boss, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat dyan saan mang sulok ng mundo. Ngayon nga pala ay samahan nyo ko sa aking pagbiyahe para sa pagkuha ng lisensya dito sa Saudi Arabia Bale, ang procedure nga pala doon is kukuha muna kayo ng appointment sa Abshir. Hahanap kayo doon ng slot kung saan lugar kayo, kung saan may malapit na driving school doon sa lugar nyo. Kaya dito sa Riyadh, dito kami banda sa may Nasim. Kaya ang napili kong driving school is yung 7-star driving school. Doon tayo magpo-focus. Since sa Dala kasi is halos puno yung slot. Kaya 7-star ang kinuha nating driving school. Ngayon, ito yung unang araw ng natin, ng pag-assist natin. Bali ngayon yung schedule. Sa unang araw kasi, ang gagawin is i-assist kayo. I-assist ng accessory. Papaikutin lang naman kayo. Siguro mga isang ikot lang. Titignan lang yung driving skills nyo kasi doon sila magbe-base kung gaano katagal yung bubunuin nyo sa driving school. Ang level niya pala niyan is beginner. Yung wala talagang alam, 30 days yata yun. Tapos pagka intermediate, 15 days. Tapos pagka advance, mga 5 days lang o 6 days, mga ganon. Nung natapos na, okay na, na-assess na tayo, ang grade natin is advance, which is nagkakalaga yun ng 690 reals. Yun, 5 days. Tapos pagkatapos nun, pupunta na kayo dun sa may pinaka front desk nila, yung pinaka main lobby. Nandun may mga nakaupo dun, itatanong nyo lang. Sabihin nyo tapos na yung pag test drive sa inyo. Doon na rin kayo magbabayad sa kanila at sila ang magbibigay sa inyo ng schedule kung kailan yung bawat gagawin nyo Bali pagkatapos nun nga pala, siguro pagkatapos nung pag-assess natin, ang pagitan ng pagbigay nila nung reviewer, kasi ang reviewer dito online, panonoorin nyo lang sa mismong website nila, mga 5 days yon. Tapos after 3 days ata nun, or mga 1 week, tsaka doon papasok yung inyong theoretical exam. Yung theoretical exam nga pala is computerized yun, at 30 items yung theoretical. Nung una, bumagsak ako kasi ilan lang ba score ko doon? 16 over 30 ata, or 18 over 30. Ang passing yata nila is 20 or 21. Ang grado ko nung huli 21 na ako, 21 over 30. Doon kalimitan bumabagsak karamihan sa theoretical, kaya talagang kailangan basahin nyo o panoorin nyo ng buo yung kanilang lesson para sureball talaga na pumasa kayo. May bayad yun. Pagka bumagsak ka doon sa theoretical, magbabayad ka ulit ng nasa 87 reals yata yun. Pangalawang take natin, ayun, awa ng Diyos, pumasa naman na. Pagkatapos nga pala nun, so nung unang pag-take ko, may schedule na kasi kagad ako ng ng practical training. Ibig sabihin yung 12 training, iti-training kayo doon. So bumagsak ako nung
Itong, kunyari, Miyerkules ako nag-take, bumagsak ako, no? Nag-take, Huwebes ang schedule ko ng practical training, kaya pinuntahan ko na muna yon yung practical training. At pagkatapos nga natin ng practical training, since ang practical training is isang araw lang naman, tsaka ulit ako bumalik dun sa pinaka-lobby para magpa-schedule ng theoretical exam. Kinabukasan lang din yon yung schedule na binigay nila, kaya pagkatapos ko ng practical training, review na naman. Tapos ayun, di nakapasa na. Pasa na yung theoretical exam. Yung practical training okay na rin. Kinabukasan ulit noon, tsaka na sila nagbigay na schedule for final test. Yun na yung pinaka practical test na. Ang schedule ko ng practical test is umaga. Mas maganda umaga talaga. Saglit lang naman yun. Mas patagal pa nga yung pagpila, pagtawag sa pangalan ninyo. Sa practical test, ang pinagawa lang naman is parallel parking lang naman. Pero sa practical training, tinuturo doon yun. Practical, parallel parking tsaka reverse parking. Saglit lang yun. Siguro mga 1 oras lang yatang inabot. Tapos okay na. Tapos nung makapasa sa practical test, pupunta na kayo mismo doon sa magbabayad na kayo para sa lisensya kung ilang taon yung gusto nyo, kasi dito 2 years 80 real, 5 years 200 real, at 10 years 400 real. Nga pala dito yung gamit na sasakyan, automatic naman, kaya hindi kayo mahihirapan. Pero yung makukuha yung license, kung private yun, pwede kayong walang restriction yun. Pwede kayong mag-drive ng manual, automatic, walang problema. Basta nakalagay dun sa restriction ng lisensya nyo is 0. Pagkatapos nun, babayaran nyo yun sa may True Bank. Kung may bangko, anong bangko nyo, meron yun doon, babayaran ninyo. Saglit lang naman yung pagkabayad nyo. Kukuha na kayo ng number doon sa Moror na, kung saan nyo makukuha yung lisensya. Bibigyan kayo ng guard na nag-a-assist doon. Tapos titignan nyo sa may screen. Saglit lang naman makuha yung lisensya, at dito physical card talaga. Saglit mo lang makukuha, pag mga 15 minutes, wala pang 15 minutes, hintayin mo lang. Pagka nagawa ng lisensya, tatawagin na yung pangalan nyo. At ayun, tapos na. Ang medyo magastos lang dito nung una is pamasahe. Sa pamasahe, halos umubos din tayo ng 500 reals. Dahil medyo malang pamasahe dito sa Riyadh. Pero after naman nun matapos lahat at makakuha na kayo ng lisensya, sulit naman na yung paghihirap. Sakripisyo lang talaga kung ang pasok nyo is panggabi, ay pang umaga. Kailangan nyo mag-shift ng schedule na panggabi. Dahil nga is kalimitan hanggang hapon lang yung mga driving school dito. Kaya mas maganda talaga umaga kayo kumuha. Mabilis lang ang proseso ng pagkuha ng lisensya dito, hindi tulad dyan sa Pilipinas na halos mano-mano pa rin yung sistema nila. Dito kagandahan dito sa Saudi, halos lahat ng transaction dito online, kaya convenient. So yun lang mga boss, no. Sana ay may matutunan kayo dito sa ating video. Kung hindi ka pa nga pala nakasubscribe sa aking channel, ay huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell dyan sa gilid para ma-update kayo sa ating mga videos na ina-upload. Sa mga susunod na araw, yung pagrenta naman ng sasakyan ang ipapakita ko sa inyo, kung paano yung sistema ng pagrenta ng sasakyan dito. Ayan nga pala yung driving school, yung
7-star driving school. Dito lang yan sa may Rimal. Al Rimal, Riyadh. Along Northern Ring Road. Hindi na ako nakapag-video doon sa loob eh. Baka masita pa tayo. Private nga pala yan.